Amen. Praise the Lord. At sa ating patuloy na pag-aaralan, sa month ng February, sabi rito, Christ's love is the answer. Sabi rito, building strong relationship. Relationship sa buhay ng bawat isa at higit po sa lahat sa relasyon natin sa ating Panginoon. At ang ating pag-aaralan ngayon is a higher love, loving beyond what is expected. Ano po? Ang ating main text po sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 5 verse 43 hanggang 48. Ang sabi rito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collector do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Pagpalain ni Lord ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, sa ating introduction, sabi rito, loving beyond what is expected. Sa ating, ang pag-ibig is the most talk about, no? Pero hindi natin least practice, hindi natin na-practice ito. Sa society natin, tinuturo sa atin, ang pag-ibig ay based on feelings, condition, and reciprocity. Sabi nito, we love those who love us. Yun lamang, minamahal natin yung nagmamahal sa atin, ano po? And we reject those who reject us. But in this passage, Jesus raised the standard and calls us to a higher love. A love that goes beyond what is expected. Kasi itinuro ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa, maging yung mga tumutulig sa atin, lahat ng mga tao, no? Kaya dito, sabi dito, isang tanong dito, have you ever been in a situation where loving someone is felt impossible? Dumating na po sa atin sitwasyon na ang pag-ibig ay imposible dahil maaring ang taong ito ay nasaktan tayo, ang taong ito ay may mga bagay na ginagawa sa atin na para bang hindi ka tanggap-tanggap, very unfair, no? How do we love when it's hard? Paano natin sila ibigin? Sa tingin po natin, parang mahirap ibigin itong tao na ito kasi ang dami niyang ginawa sa akin na hindi maganda. Pero dito, mapag-aralan po natin dito. The answer is found in a higher love. A love that comes from God and is live out through His people. Number 1 po, medyo mahaba po ito, kaya yung iba po mag-take note na lamang po. Number 1, love beyond comfort, no? Embracing the challenge of loving our enemies. Di ba, inutos sa atin, mahalin natin yung ating mga kaaway. Actually, hindi naman natin talaga sila kaaway, pero sila umaaway sa atin. Amen. So dito makikita natin dito, sa Matthew 5:43 to 44, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Kaya po, iba yung standard na inuutos sa atin ng Panginoon. Ano? Anong standard ng mundo? At ano naman yung standard ng ating Panginoon? Ang ano dito, sa pag-iisip na, love is often transactional. Ano yung sabihin ng transactional? We love those who love us back. And we dislike those who mistreat us. Sa Jesus' standard naman, dito kasi, sabi rito, the Jewish religious leader had twisted the law of Moses, teaching that love your neighbor meant only loving fellow Israelites.
and that hating enemies was accepted. Yun yung ginagawa ng mga Jews noon, mga Hudyo noon, accepted yung galit sila sa mga kaaway nila. But Jesus shattered this mindset by introducing a radical new way. Ano po ba yung mga radical new way? Love even your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who persecute you. Hindi po ito ordinaryo, di po ba? Pero sa mundo na ginagalawan po natin na hindi pa nakakilala sa atin, Panginoon, ito po ay ordinary lang, no? Pero ano ba ang sabi rito? Anong sabi ni Lord? Love is a command, not an option. Di ba? Command ito ng ating Panginoon. At sabi dito, Jesus did not suggest, hindi sinadjust sa atin. Pwede ba mahalin mo yung kaaway mo? Hindi. He command us to love. Hindi ito option. Jesus not suggest, He commanded it. This means, love is not based on feelings. Wala sa pakiramdam po natin. It is an act of obedience. Obedience to the command of God. Love is not about fairness. It is about reflecting the grace of God. Amen. Love is not weakness. It is the greatest display of spiritual strength. So dito, bumaliktad. Yung description ng mundong ito na ginagalawan natin ay iba sa inuutos sa atin ng Panginoon. Sabi ng Romans 12:21, sabi rito, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Jesus calls us to break the cycle of hate. Diba? Sa atin kasi, diba? Magagalitin tayo. Madali tayo magalit sa kapwa natin, di po ba? Pero dito, sabi niya, break the cycle of hate by responding with love, kindness, and prayer. Merong mga misinterpretation of love your neighbor. Dito po kasi, sa Old Testament, nakikita po natin, sa Leviticus 19 verse 18 commanded, you shall love your neighbor as yourself. However, Jewish teacher limited neighbor. Sino ba ang may neighbor ng mga Jews? Sabi na, to fellow Jews and justified hating enemies, such as the Romans and the Samaritans. Kasi dito, nandun ang mga Romans, kahalubilo nila, at saka mga Samaritans. Kasi di ba alam natin na, natatandaan ba natin yung sinabi ni Jesus Christ dun sa babae dun sa well, dun sa igiban ng tubig? Di ba sabi ng babae na hindi nag-uusap ang mga Jews at saka mga Samaritans. Kasi yun ang nakagisnan nila. Pero Jesus corrects this distortion. He expanded the definition of neighbor to include even our enemies. This was shocking in a culture that despised Gentiles and Samaritan. Kasi yun nga, galit sila. Twinist po nila yung ni Moses na yung neighbor ay fellow Jews lang sila ang gusto nila and justified hating enemies. Pero sabi ng Luke chapter 10, 25-37, Jesus tells the parable of the Good Samaritan, showing that true love has no boundaries. So nakita natin, di ba? Kung matatandaan po natin, anong ginawa nung Samaritano na yun, di ba? Gumawa siya ng kaiba-ibang bagay. Bagamat hindi nag-uugnayan ang mga Jews at saka mga Samaritan at saka mga iba pang bansa. Pero itong Samaritanong ito ay ginawa niya yung expanded the love na meron siya. So, mamaya madadaanan po natin, bang ibig sabihin ng love sa kanila? Sa Greek word ng love, sabi dito, agapo, means selfless, unconditional love. Sabi dito, love that seeks the best for others, even when it costs us something. Di po ba? Natatandaan po ba natin yung Samaritano na yon, di ba? Dinala niya na yung mama na halos mamatay na doon sa doon sa bahay panuluyan. At nagbigay pa siya ng pera para lang paalagaan yung tao na yon na halos mamatay na. Sabi dito, if Jesus could love and forgive those who nailed Him to the cross,
Can we love those who offend us? Di ba natatandaan po natin sa Luke 23:34, nung si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, he prayed, nanalangin siya, Father, forgive them, for they did not do what they do. Kita natin na yung mga ginagawa sa Kanya ay ipinanalangin pa rin ng ating Panginoon na patawarin sila. No? Natatandaan po ba natin si Stephen? Stephen, yung nakaupo doon sa ilalim ng fig tree, na tinawag siya ni Nathaniel yata yun, o ano, halika, tignan mo, sabi niya, tignan mo yung tagapagligtas na si Jesus, na taga Nazaret. Ano sabi ni Nathaniel? Meron bang tao na nagmumulas sa Nazaret na mabuti? Pero anong sabi ni Jesus nung dumating sila? Ito ang tunay na tao ng Jerusalem, sabi niya. Tunay. Dahil, yun nga, nakita nga, sabi ni Stephen, ano sabi niya? Totoo po pala kayo. Parang totoo po pala kayo na kayo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, malalaman mo at marami ka pa makikita na kababalaghan na gagawin ng ating Panginoon. So makita natin, baging si Stephen, nung bago siya mamatay, kinaladkad siya, pinalabas siya hanggang dun sa labasan at binato hanggang sa mamatay. Ano sabi niya? Sa Acts chapter 7 verse 60, as Stephen was being stoned to death, he prayed, Lord, do not charge them with this sin. Nanalangin pa rin siya na huwag i-charge sa kanila yung pagbato at mamatay si Stephen. Sabi nito, Stephen, the first Christian martyr, practiced a higher love by praying for his murderers even as they killed him. He followed Jesus' example on the cross. He followed Jesus' example on the cross na pinanalangin niya na huwag i-charge yung kasalanan na ginawa nila. Sabi ni Martin Luther, love is the only force capable of transforming an enemy into friend. Di po ba? Makita natin, tayo mga Kristiyano, di ba? Pag meron nagagalit sa atin or let's say, enemy ang tawag natin sa kanila o enemy ang tawag nila sa atin, di ba? Sa pamamagitan ng buhay natin, sa pamamagitan ng testimony ng buhay natin, mawiwin po natin sila eh. Kasi nakikita natin na tama yung ginagawa natin hanggang sa mawin natin sila. They will become our friends. Kasi yun ang dapat buhay ng isang Kristiyano na talagang tunay na nagmamahal sa atin, Panginoon. Sabi rito, are you loving beyond what is expected? Minamahal ba natin? Nagmamahal ba tayo beyond what is expected to us? Sabi rito, steps to love beyond what is expected. Sabi rito, number 1, start praying for those who hurt you. Sabi rito, pray daily for someone you struggle to love. Ask God to bless them. Number 2, respond with kindness. Instead of reacting with anger, choose to respond with grace and kindness. Step 3, forgive even when it's hard, kahit na mahirap magpatawad. Forgiveness that does mean excusing wrongdoing. Hindi ibig sabihin na ina-excuse po natin yung ginagawa ng tao na yon. Pero, sabi nito, by letting go of hatred and resentment. Step 4, take an active steps in love. Ano po ba ito? Maaring magpadala kayo ng messages doon sa mga tao na nag-wrong sa atin, o maaring magbigay tayo ng help, o kaya difficult coworker or family member, or look for ways to show Christ's love in action. Paano ba yon? Christ's love in action, no? Dito po makikita natin sa Luke chapter 6 verse 35, sabi dito, but love your enemies, do good and lend
hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. Amen? So makikita po natin dito, love your enemies, a command of the Lord. Ano po? Gumawa tayo ng maganda sa kanila, magpahiram tayo, at huwag natin asahan na ibabalik sa atin. Ito po yung ibang klase ng pag-ibig. No? At alam natin, and your reward will be great, and you will be the sons of the Most High. Amen? Number 2 po, sabi rito, love like the Father, reflecting God's heart. Sa Matthew 5 verse 45, sabi niya rito, that you may be sons of your Father in heaven, for He has made His Son, rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. Hindi namimili, hindi nagtatangi ang ating Panginoon. Pinagpapala niya yung mga unjust at tayo, mga just. Sabi nila ito, nagbibigay siya ng araw, nasisikatan ng araw, yung mga masasama at mabubuting tao. No? So hindi siya, sabi niya, God's love is unconditional and unbiased. Jesus challenged us to love beyond what is expected, so that we may reflect the very heart of God. When we love even our enemies, we show the world who our Father is. Kasi dala-dala po natin ang ating Panginoon. Kung nakikita nila, bakit kaya yung taong yun? Iba yung taong yun. Kahit yung mga tumutulig sa kanya, minamahal niya. Nagpapakita sa kanya ng magagandang bagay pa rin. Pero ito po kasi yung Christ love yung lumalabas na po sa atin. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya makita natin dito, if God is love, then His children should reflect that love. Sabi dito, God does not love us because we are perfect. He loves us because it is His nature. Diba? Nature ng ating Panginoon na mahalin niya tayo. Likewise, we do not love people because they deserve it. We love them because we are children of the Father. Amen? So, bakit itong turong ito ay very radical? Sabi rito, during Jesus' time, love was often based on tribal and ethnic lines. Sabi rito, Jews hated Romans because they were oppressor. Yun naman mga Samaritan and Jews had a deep-rooted hostility that went back centuries ago. Maraming panahon na ang nangyayari na itong dalawang ito, yung Samaritano at mga Jews, ay meron ng malalim na ugat kung bakit sila magkaaway. No? Sabi rito, Jesus shattered these barriers. Tinuro niya, love is not just for friends. Hindi sa mga kaibigan, but also for enemies. God's blessing extends to all people, not just the righteous. Napapansin po ba natin? Maring nagtatanong tayo, bakit kaya yung taong yun? Panay-panay ang pagpapala, panay ang blessing sa kanila. Pero hindi naman sila nakakilala sa ating Panginoon. Kasi nga po, ang sabi ng Panginoon, ang ating Diyos ay hindi bias. Hindi siya tumitingin lang sa isang mabuting tao, kundi pinagpapala tayong lahat, Kaya dito, God's blessing extends to all people, not just the righteous. True children of God will reflect His heart of mercy and grace. Amen. Matatandaan po ba natin si David nung hinahunting siya ni Haring Saul, Sabi nito, Jesus is saying, if you are truly children of God, you will act like Him. Sabi nito, sa 1 Samuel, chapter 24, verse 10, ito ang sinabi ni David dito. Look, this day, your eyes have seen that the Lord deliver you today into my hand in the cave. And someone urged me to kill you, but my eye spare you. And I said, I will not stretch out my hand against my Lord, for He is the Lord anointed. So dito, umiiwas lang si David. Bagamat si Saul, Haring Saul, ay hinahunting niya si David, pero
ayaw gumanti. Sabi rito, King Saul was hunting David to kill him, yet David refused to take revenge when he had the chance. So makita natin doon sa binasa natin na verse na bagamat may pagkakataon si David na patayin si Saul pero hindi niya ginawa, no? David understood that reflecting God's heart means choosing mercy over vengeance, no? The act of love made David stand out as man after God's own heart. Makikita po natin sa 1 Samuel 13 verse 14. When we choose to love over hate, we reflect the heart of our Father in heaven. So, yun po yung kung pipiliin natin ang umibig, na ibigin sila kaysa kagalitan natin sila, ibig sabihin lang na yung ating puso ay nagre-reflect ang pag-ibig ng ating Panginoon. Natatandaan po man natin, ewan ko kung alam niyo yung istorya ni Elizabeth Elliot, no? Si Elizabeth Elliot, yung asawa ni Elizabeth Elliot na si Jim Elliot ay namatay dahil sila ay nag-share sila ng gospel sa Ecuador. Sabi dito, namatay nga si Jim Elliot. Pero instead, si Elizabeth Elliot, instead na magrebelde siya, instead of seeking revenge or harboring bitterness, Elizabeth Elliot did something radical. She went back to the same people who killed her husband and shared the gospel with them. Bumalik po siya dun sa kung saan pinatay ang kanyang asawa at nag-share siya ng gospel. At ano pong nangyari? Makikita po natin dito. Because of her love and forgiveness, the very man who killed her husband came to know Christ. Nakita natin yung radical love. Pwede rin po mangyari ito sa atin. Di po ba? Yung mga tao na tumutulig sa atin, na gusto pa tayong saktan o whatever, pwede natin silang balikan at patawarin sila, no? Kaya dito, the very man who killed her husband came to know Christ. Kasi parang radical, parang bumalik ako doon at ito ang mission ko. I-share ko, itutuloy ko na i-share ang gospel doon sa mga tao na pumatay, grupo na pumatay sa aking asawa. At gayon nga po nangyari, na win for Christ yung mga rebelde na yon, ano? True children of God, love even when it is difficult. Tayo mga anak ng Diyos, magmahal tayo, nagmamahal tayo kahit na mahirap. Kahit na nakikita natin na mahirap mahalin yung tao yan, parang imposible na ma-win natin. Pero ito po ay utos po ng Panginoon na dapat i-share natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, no? Kaya sabi dito sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in us. Kaya mahirap po talaga, no? May tanong po rito, are you loving like the Father? Tayo po ay nagmahal kaparis ng ating amang nasa langit? Tanungin po natin ang sarili. Sabi dito, do I show love and kindness to people who don't deserve it? Pinapakita po ba natin sa mga tao na hindi deserve hindi nila deserve yung kindness? Dapat makita po natin, dapat maipakita natin sa kanila. Bagamat hindi deserve, pero ito ay utos po ng Panginoon. Do I reflect God's heart in my relationship? Would people recognize God's love in me based on how I treat others? Dito po makita natin, ito po yung personal testimony po natin. Kung nakikita nila na iba na po yung ibang klase na tayo, halimbawa, hindi pa tayo, let's say, kung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, di ba? Kung ano-ano na lang ginagawa natin, maaring umuwi tayo ng madaling araw, whatever, na mabarkada po tayo. Pero nung nakakilala na tayo sa ating Panginoon, di ba? Binago na tayo ng ating Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa natin ay nabago na, naalis na sa atin. Di ba? Kasi si Jesus na ang nasa buhay natin eh.
Kaya makikita po natin yung changes ng buhay natin. At ito yung mga kaparaanan kung bakit yung mga tao around us ay nakikita nila, ay bago na pala si brother, si sister, nagbago na. Saan kaya nagsisimba yun? Diba? It's a great testimony for those people around us. Amen? But sabi dito, steps to reflect God's love in your life. Ano po ba ang mga steps? Number 1, love beyond borders. No? Love beyond borders. Sabi dito, show kindness to people of different background, beliefs, and cultures. Ito po yung mga iba-ibang klase ng tao, yung paniniwala nila at sa mga kultura nila. Makikita nila, reach out to someone you normally wouldn't associate with. Lumapit po tayo dun sa mga tao na hindi natin sila nakakausap. No? Yun po yung step 1, love beyond borders. Step 2 po, love those who oppose you, yung mga kumukontra sa'yo. Mahalin natin sila. Mahalin natin yung mga kumukontra sa atin. If someone criticize or mistreat you, choose to bless them instead of retaliating. Kaparis yung ginawa ni David, ano? Si David, nung hinahanting siya ni Saul. Ayaw niyang gumanti, no? Speak words of kindness instead of anger. Di ba? Mas maganda na tayo magbigkas sa kanila ng kindness kaysa yung magmumura tayo. Di ba? Hindi Christ-likeness yun. Tayo, no? Step 3, show mercy in everyday life. Be patient with difficult people. Ano yung ibig sabihin ng be patient? Pag meron, di ba, marami tayong naririnig patungkol sa mga ibang bagay. Minsan tayo pinaparinggan tayo. Pero, anong sabi dito? Be patient with difficult people. Forgive someone who has wronged you. Give without expecting anything in return. Anong sabi ng Luke 6 verse 36? Sabi nyo, therefore, be merciful, just as your Father also is merciful. No? Number 3 po, love that transforms, rising above the ordinary. Sa Matthew 5:46 hanggang 48, if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collector do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. So makita po natin na dito sa ating text po ay talagang ini-insist ang ating Panginoon. Kinukuman po tayo, no? Nagawin po natin ang kanyang sinasabi nga pag-ibig. It is a command base dun sa ating unang binasa, no? The call to extraordinary love. Jesus is challenging us to go beyond ordinary love. Ano ba yung ordinary love? Ordinary love ay yung sinasabi natin, mahal lang natin yung nagmamahal sa atin. Di ba? Binibigyan lang natin yung nagbibigay sa atin. Kinakausap lang natin yung mga tao na kumakausap sa atin. Yun po yung ordinary love. The kind that only extend to family, friends, and those who treat us well. That's the world's way of love, no? But Christ calls us to something higher, deeper, and more powerful. Ano po yung mga ito? Loving those who don't deserve it. Mahalin natin yung mga tao na hindi sila deserve na mahalin. No? Greeting and embracing those people na rene-reject ng society. No? Loving without expecting anything in return. Kasi alam naman natin na si Lord ang magbabalik sa atin, di po ba? Yung lahat ng mga ginagawa natin na hindi naman tayo na-expect na babalikan tayo eh. Kung nagbigay ka ng regalo dun sa isang tao, whatever na presents na binigay mo, we are not expecting in return. Kasi alam natin, hindi palagi nakatingin ang ating Panginoon. Ano man ginagawa niya sa atin, ginagawa natin ay nakikita niya.
Amen. Di ba may kasabihan pa nga, may sinabi pa nga na, huwag natin hayaan na yung ginagawa ng kanang kamay natin ay nalalaman ng kaliwang kamay po natin. Kasi ang nais po natin ay Diyos ang makarecognize po sa atin. At siya na mismo ang magbabalik sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi dito, the call to extraordinary love. Jesus is challenging us to go beyond ordinary life, the kind that only extend to family, friends, and those who treat us well. Sabi dito, naulit ko lang po, loving those who don't deserve it, greeting and embracing those societies reject, loving without expecting anything in return. True love transforms not only those who receive it, but also the one who gives it. Yun po yung tinatransform niya tayo pag tayo nagbibigay, no? Nagmamahal, hindi lang yung binibigyan natin, but tayo na nagbibigay din. Amen? So, dito po makikita po natin, no? Sa susunod na slide po, loving beyond what is expected is a mark of spiritual maturity. Mature na ba tayo lahat bilang isang Kristiyano? Alam ko po, maaga bangat, may mga bago, pero makikita po natin in the long run na magmamature din po tayo. Matatandaan po natin yung tax collector and social divide. Makikita natin, sino ba yung tax collector? Si Zacchaeus, di po ba? In Jesus' time, tax collectors were despised because they worked for the oppressive Roman government and often extorted money. Sila po yung nag-extort ng pera, parang tawag nito. Dito sa BIR ang tawag natin, di ba, mga agent ng BIR, pumupunta sila sa mga malalaking kumpanya at yun, may mga tao na gumagawa pa rin ng hindi may maganda sa paningin ng ating Panginoon. Ganun po yung mga tax collector noong maunang panahon. Sabi rito, the Pharisees considered them the worst sinners. Yung mga Pariseyon, kinoconsider nila na yung mga tax collector na yun ay sila yung mga worst sinners. Yet Jesus says even these sinners love their friends. Marunong din silang umibig sa kanilang mga kaibigan, no? That kind of love doesn't require transformation. Kasi mahal lang naman eh. Kahit, di ba, manginginom ka o anuman bisyo, manunugal ka, whatever, marunong ka rin magmahal. At ang pagmamahal na ngayon, hindi kailangan ang transformation mo. Pero dito, but loving enemies, that requires a new heart. Di ba? Hindi naman, kung wala tayong bagong puso na binigay sa atin ni Lord, di ba, hindi tayo marunong magmahal sa ating kaaway. Hindi tayo marunong sumunod sa command ni Lord na love your enemies. Amen? So makita natin, Jesus is calling us to love that breaks down social barriers and reach out even the outcast. Sabi na Luke 19 verse 1 to 10, matatandaan po natin si Zacchaeus, di ba? Nung naglalakad si Jesus, umakyat siya sa isang puno na mataas dahil medyo hindi siya gaanong kataasan, kaya hindi niya makita si Jesus habang dumadaan. Tatandaan po ba natin yon? At nakita natin, umakyat siya. At nung dumaan si Jesus dun sa puno na yon, tumingala. At anong sabi niya? Zacchaeus, bumaba ka. Dahil pupunta ako sa bahay mo ngayon. So makita natin, agad-agad nandun yung transformation ni Zacchaeus dun sa nangyari na yon, ano? So, makita natin na ang mga bagay na ito, kahit na gaano ka man makasalanan, ano, pwede kang i-transform agad ang ating Panginoon kung ikaw ay lumalapit sa Kanya. Bagamat, naging curious lang si Zacchaeus dun sa panahon na yon. Gusto niya, sino ba si Jesus? Na sinasabi nila, bakit palaging parang artista na palaging ang dami-daming sumusunod sa Kanya? Curious lang siya, kaya umakyat siya. Pero anong nangyari? Dumating yung transformation niya agad, ano, nung tinawag siya ni Jesus. So, sabi rito, Luke 19, verse 1 to 10, Jesus dined with Zacchaeus,
a chief tax collector, showing love where others showed hate. Maraming nagalit kay Jesus Christ, di ba? Bakit si Jesus nakikisalamuha doon sa makasalanan, di po ba? Pero nakita natin si Zacchaeus, di ba? Bigla siyang nabago. Kung sinabi niya, kung nakaloko man ako, sabi niya, bibigay ko apat na parte ng aking kayamanan sa mga dukha. At ibabalik ko lahat yung aking nakuha sa kanila. So nakita natin yung immediate na pagbabago ni Zacchaeus. Sabi dito, the Good Samaritan. Sabi dito, loving those who love you is ordinary. Loving those who hate you is extraordinary. No? Ordinary lang. Yung mamahalin natin, yung nagmamahal sa atin, pero yung mahalin natin, yung mga tao na galit sa atin, ay ito na, extraordinary na po ito. No? The Good Samaritan. Nakita natin yung Samaritano, di ba? Hindi nga nag-uusap yung Hudyo at Samaritano, pero nakita natin dito, nung nadaanan niya yung tao na yon, makita natin sa Luke 10, verse 25 to 37, inote yun na lang po, basahin na lang po sa inyong tahanan. Sabi niya, a Jewish man was beaten and left for dead. Isang pare, isang Levite, ditong dalawang ito ay religious leader. Ano po? Dumaan lang po sila, nakita lang nila, dinaanan lang nila sa tabi, yung halos mamatay ng tao, no? Mamatay na tao. Pero nung dumaan yung Samaritano, which is enemy, kinukonsider ng Jews na enemy nila ang Samaritano, siya ang tumigil. At inaruga yung taong yun, na yung halos mamatay na. At ano sabi rito? And paid for his recovery. Diba? Extraordinary na yung ginawa niya, no? The Samaritan's love was radical because it surpasses cultural and racial division. Kasi nga, sabi natin, may division ang mga Jews at saka Samaritans at saka mga Romans. Ano po? Pero dito pinakita niya ang kanyang pag-ibig. Pinakita niya, dinemonstrate niya, naawa siya. Diba? Dumarating talaga sa buhay natin na pag meron tayong nakita na sasaktan o kaya ano man, naawa po tayo, di ba? At ganito ang nangyari dito sa Samaritanong ito. Bagamat itong dalawang ito ay mga religious leader. Kumbaga sa sila ang nakakakilala sa patakaran o kilala nila ang Panginoon dahil naglilingkod sila. Naglilingkod sila sa templo. Pero hindi po nila inaruga yung tao na yon na halos mamatay na. Pero isang Samaritano ang tumigil at inaruga at dinala sa bahay panuluyan. At yun nga, nagbayad siya at sinabi, kung kulang yan, babalik ako upang ibabalik ko kung ano magiging kulang. Sabi rito, Jesus is calling us that same extraordinary love. Tinatawagan po tayo ng ating Panginoon na maging i-display po natin yung ordinary love na po yan. Ano po? So, sabi ni John Wesley, do all the good you can. Lahat ng magandang bagay gawin natin. By all means you can. In all the ways you can. In all the places you can. Do all the good you can at all the times you can, to all the people you can. As long as ever you can, hanggat magagawa po natin. Gawin natin yung magagandang bagay na yan. Ang tanong po dito, tanungin po natin ang sarili natin, am I loving beyond the expected? Diba? Ang expected ay yung mahalin natin, yung nagmamahal sa atin. Ibigin natin yung mga tao na umiibig sa atin. Arugain po natin yung mga, pero we must love beyond, which is sinasabi ng ating Panginoon, beyond the expected. Sabi niya, do I only love those who love me back? Do I choose comfort over Christ-like love? When was the last time I showed kindness to someone difficult? Nagpakita ba tayo ng kabaitan? Doon sa mga tao na medyo nahihirapan, ano po? How to love beyond what is expected? Step 1,
Break out your own comfort zone. Ano ba yung comfort zone natin na sinasabi? Para yung comfort zone natin, dito lang ako Dito lang ako, hindi ako pwedeng pumunta ron, hindi ako pwedeng lumapit dun sa kanila. Pero, ano sabi rito? Lumabas tayo sa ating comfort zone at ibahagi natin yung salita ng ating Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Do I choose comfort over Christ-like love? When was the last time I show kindness to someone difficult? So makita po natin, number 2 po, love without limits. Do an act of kindness for someone who can repay you. Gumawa po tayo mga bagay na mabubuti sa mga tao na hindi nila tayo kayang balikan. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mga bagay na sa mga tao na they can repay us. Support a charity, mentor someone, or volunteer. Ito po yung mga steps na po. Number 3 po, choose forgiveness and reconciliation. Sabi dito, let go of grudges and reach out to mend broken relationship. Offer genuine love to someone who has hurt you. Kadalasan po kasi may mga pagkakataon na may mga nakakasakit sa atin. Minsan may mga tumutulig sa likod, sa halip na sa harap, tayo, pero parang bang minamarites tayo, di ba? Minamarites tayo ng hindi magagandang bagay. So, yun mo yung mga bagay na yun. Pero, sabi rito, dapat i-reach out po natin sila. At makita po nila yung buhay natin. Ano po? Choose forgiveness and reconciliation. Let go of grudges and reach out to mend broken relationship. Offer genuine love to someone who has hurt you. Sabi ng Romans 12:20, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. So, yun po yung utos sa atin ng Panginoon, di po ba? Ang pag-ibig na sinabi niya, it is a command. Command ang pag-ibig na inuutos sa ating Panginoon. Ano po? Sa ating conclusion, sabi rito, love that transforms the world. Jesus calls us to love beyond the ordinary. This kind of love changes us and changes the world. A higher love going beyond what is expected. Let's face on Jesus' radical call to love. Ano ba yung radical call to love? Na mahalin po natin ang ating mga tumutulig sa atin, ang ating mga kaaway. He challenges us to rise above the world's standard. Ano bang word standard na atin sinasabi kanina? Yun lang nagmamahal sa atin. Yun lang mga friends natin, yung mga relatives natin, yun po yung word standard. Pero sabi ni Lord, a higher love going beyond what is expected. So praise God, makikita natin yung higher love na inaano sa atin ng Panginoon. Love beyond comfort, embracing the challenge of loving our enemies. A higher love is love like the Father, reflecting God's heart. Higher love is love that transforms, rising above the ordinary. Be perfect in love, sabi ng Matthew 5:48. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Jesus is not saying that we must be flawless. Rather, He calls us to mature in love. A love that extends beyond family and friends. Hindi lang sa mga pamilya natin at makaibigan. A love that breaks barriers and transcends cultures. A love that forgives even when it's hard. A love that blesses even those who curse you. Pagpalain po natin yung mga tao na nag-curse po sa atin. This is a higher love, a love that reflects God Himself. Pipiliin po ba natin ang sinasabi ng Panginoon na higher love? Loving like Jesus is not easy, but it is possible through the power of the Holy Spirit. Amen.
magagawa po natin ito sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Dahil tayo human, madali po tayo magalit eh. Madaling mawala sa atin yung, madaling mawas out minsan sa atin. Yung nakikita nila sa atin. Sasabihin nila, yun pala ang tunay na yun pala ang tunay na ikaw. Pag nakita nila tayo nagalit. Pero, praise God, alam po natin, magagawa po natin ito sa pamamagitan. Posible, magagawa natin ito dahil sa lakas ng ating banal na Santong Espiritu. Kaya, dapat mag-commit po tayo to love beyond what is expected. If there is someone in your life you need to forgive, bless, or show kindness to, reach out to someone you find difficult to love. Pray for someone who has hurt you. Do an act of kindness for someone who cannot repay you. Amen. So, ito po yung pag-ibig na nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung go beyond what is expected for us. Dahil ang mundong ito, ina-expect lang na tayo ay magmahal sa nagmamahal sa atin. Pero, ang inuutos sa atin, we go beyond for that. Mahalin natin yung hindi kaibig-ibig. Mahalin po natin yung mga tao na kaaway natin na sinasabi ng Bible. Mahalin po natin sila. Yung mga itinakwil ng lipunan. At dito makikita nila natin na ang pag-ibig ng Diyos Ama ay nasa atin. Amen. Let me sing the right song before we close in prayer. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. How you love us. Lord, sa aming napag-aralan sa umagang ito, love beyond expected, Panginoon. Lord, ito po ay mahirap, pero dahil sa iyo, dahil sa banal na Santong Espiritu, walang imposible.
na mahalin po namin ang hindi kaibig-ibig, Panginoon. Ito ay utos mo sa iyong mga anak, Panginoon, na kami ay umibig sa lahat ng klase ng tao, Panginoon. Bagamat maging kaaway po namin, tumutulig sa amin, Lord. Alam po namin ang mga bagay nito ang mahirap kung hindi ikaw ang siyang manguna sa amin, O God. Maraming salamat po, Lord, sa umagang ito. At Lord, kung meron man po sa aming kalagitnaan, Panginoon, na may mga bagay na mahirap patawarin, Panginoon, Lord, ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbukas. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay ng kaparaanan, Panginoon, kung paano ma-reach out niya ang taong hindi sa tingin po niya ay mahirap mahalin, Panginoon. Pero sa amin na pag-aralan, Panginoon, walang imposible, Panginoon, kung ikaw, ang iyong banal na Santong Espiritu, ang siyang manguna po sa amin, Panginoon. Magagawa po namin ang lahat ng bagay na ito patungkol sa iyong utos na pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At alam po namin, O Diyos, na sa araw na ito, sa amin na pag-aralan, Panginoon, ito po ay pamuhay po namin sa araw-araw, O Diyos, at maraming tao ang aming marireach out, maging tao man na hindi kanais-nais ang ugali para sa amin, O Diyos, but Lord, because you, dahil inutos mo po sa amin, Panginoon, kami po ay susunod sa iyo, Panginoon, na mahalin po namin yung mga tao na hindi karapat-dapat na mahalin, Panginoon. Lord, handa po kaming sumunod, Panginoon. Handa po namin sundin ang iyong utos, Panginoon, na pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa. At Lord, we pray, Father God, na ang aming napag-aralan sa umagang ito ay dala-dala po namin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.